Isang mapagpalayang araw po ulit at tayo po ay nandito ulit sa ating channel at maraming salamat po sa mga nag-subscribe, no? Tayo po ay nasa 160 plus subscribers na po at marami-rami na rin po ang ating mga views, no? Maraming salamat po sa inyo. Naway panoorin nyo pa yung mga susunod na video na aking gagawin at sana po ay patuloy akong makapagbigay ng dagdag kaalaman sa ating mga security personnel at sa sino mang manonood dito na interesado sa security profession at industry. Ang tatalakayin po ngayon natin ay isa sa mahalagang dokumento na dapat po ay hawak o daladala ng ating security guard sa tuwing siya po ay nasa duty. So ano po ba yan? Yan po yung tinatawag at madalas nating naririnig na DDO. So ano po ba yung DDO? Ang DDO po under Rule 3 ng Republic Act 5487 Section 1-R, DDO o yung tinatawag na Duty Detail Order. DDO is a written order schedule issued by a superior officer, usually the private security agency, branch manager, or operations officer, assigning the performance of private security or detective services duties. So, ito po ay isang dokumento, no, na kung saan, no, nandyan yung pangalan ng gwardiya, di ba? So, nandyan yung baril, anong baril yung gamit niya, yung scope ng kaniyang trabaho, anong oras siya dyan, yung schedule, yung lugar, no? Yung serial number ng baril nakalagay din dyan. So, ito ay dokumento na dapat dala-dala po ng gwardiya sa kanyang trabaho. Okay po? So, yung provision po ng Rule 3 ay pinagtibay po ng Rule 7, no? Section 4 ng Republic Act 5487. Yung Rule 7 po is use of firearms. Kasi po, ang isang dahilan kung bakit nag-i-issue ng DDO ay dahil dun sa pagdadala ng barel. Okay? So, Section 4, Duty Detail Order, Private Security Agency, Private Detective Agency, Company Security Services, Government Guard Unit detailing their security personnel on duty under the circumstances mentioned in the preceding section or while escorting big amount of cash or valuable outside its jurisdiction. Ito po yung mga nasa armor, no? Or area of operation, no? Yung mga sumasama sa bangko, no? Sa armor. Shall issue an appropriate duty detail order to the security personnel concerned. Okay? So, yan po, no, yung sinasabi, yung sinasaad ng Section 4, Rule 7. Okay po? So, yung DDO, di ba? So, iba yung DDO na ginagamit sa pagta-transport ng barel. So, ito nakalagay dito, letter A. DDOs for the purpose of transporting agency licensed firearms. From agency vault, no, mula ron sa ahensya or office to post and back for posting, no? So sabi diyan, from agency vault office to post and back for posting for routine rotation, replacement of firearms or for conduction service duties shall be issued for not more than a duration of 24 hours. So yan lang po ang binibigay ng batas. 24 oras. No, sana dapat po magawa po yan lahat. Okay. Letter B. DDOs for the purpose of post duties not requiring transport of firearms outside of the physical compound or property of a client or client establishment firm shall be issued for not more than a 30-day duration. Okay? So, ito pong DDO na to, ito po yung mga makikita natin o pagka nag-inspection tayo, yung mga security officer, no? Yan po yung makikita natin sa gwardiya na dala-dala nila, no?
So, ang duration po niyan, 30 days. Every month po, yan po ay na-expired at ini-issuean sila ng bago ng agency. Okay? Maliban po dito sa mga nabanggit, may mga special provision po, no, ng pagbibigay ng DDO. Let's say, dito sa letter C, transport of firearm other than those covered in paragraph A and B, yung nabanggit po natin, no? So iba pong iba pong proseso, no? Ang sabi diyan, shall require the appropriate transport permit issued by the, dito po FED na, no? Firearms Explosive Division or Police Regional, Provincial or City Office nearest the place of origin. Lalo na kung halimbawa magtatawid ka ng barel papunta sa ibang o yung mga tawid dagat. Okay? So may coordination na dapat yan sa FED. So letter D, the issuance of DDO for private detective personal protection service duties shall be prescribed by an SOP to be issued by the National Headquarters of the Philippine National Police in consideration of Rule 10 of these rules and regulations. So hindi po ganun kadali, no? Lalo na po dun sa mga protection agents, mga PA na tinatawag, mga BIP, no? So, BIP escort. So, may special set po ng DDO rin yan, no? Okay po? So, hindi po ganun kadali. Let's say, halimbawa, isang mall, isang supermarket, di ba? Tulad dati, no, nung ako'y detachment commander pa ng isang campus ng isang eskwelahan. So minsan nag-held kami ng graduation sa ibang lugar sa labas, no? So one time merong taga Sosya na nag-inspection. Ako'y bago-bago pa lang dun sa pinagtatrabahuan natin at hindi pa natin alam na pagka pala nag-render ka ng service outside the establishment na dinudutian mo, dapat pala kahit wala kang dalang barel, dapat pala may separate yan na duty detail order. Okay po? So, ganun po pala talaga yan. Okay? So, ano ba ang dapat lamanin ng duty detail order? Ito po, nakaisa-isa po rito. Number 1, name, address, and telephone number of agency. Of course, kasi kung may irregularity ron sa trabaho ng gwardiya, wala pong ibang babalikan yung ating mga kaibigan sa Sosya, kundi yung agency. Okay? Para i-report po yung kamalian ng ating security personnel. Number 2, issue serial number and date of DDO. So yung DDO po, hindi po yan pwedeng dadayain dahil yan po ay serialized. Okay? Complete name and designation of grantee. Siya ba ay security personnel? Security officer, detachment commander, di ba? BIP escort, kanino siya naka-detail, yung mga ganon. Protection agent, kanino siya naka-detail. Okay? Purpose, di ba? So, yung mga nakapwesto sa mga mall, establishment, no, mga warehouses, manufacturing companies, mga pabrika, no, supermarkets. Okay? Yan po ay in-house, no? In-house security. So yun po yung purpose niyan. So hindi sila pwedeng umalis diyan sa lugar na yan. Di ba? Let's say, ang location ng establishment ay Tansa, Cavite. Nandun yung address diyan sa DDO. Ngayon, kung merong activity halimbawa ng establishment na yan, pupunta sa isang lugar para magsagawa ng isang tawag yan, lalo na pag may mga Pasko, mga sale, mga ganyan. Okay? So, kung tayo ay magsasama ng gwardiya dyan, dapat po, meron po yung separate na duty detail order, no, na dapat in-issue ng agency. Kasi po, pag may nangyari dyan sa gwardiya na yan, yung DDO niya na hawak, dun lang naka-address sa establishment na talagang pinagdudutian niya. So, hindi po pwede yan. So, at saka yung purpose, nakalagay din dyan, tandaan nyo po, dun sa DDO, nakasulat din dyan yung tour of duty ng gwardiya. Kung hanggang anong oras lang siya. Okay?
inclusive dates of detail. So, naka-ano dyan, anong inclusivity niyan? 30 days period lagi po yan. Okay? Firearms description and license number. So, stipulated din po dyan. Ano ba yung make ng firearm, no? Description. Caliber 38 ba yan? Di ba? 9mm or shotgun. Anong serial number, no? Authorized uniform to be used. Automatic po naman yan. Other specific instruction or remarks, no, kung meron. And of course, signature and designation of issuing officer. So usually yan po yung general manager, security director, or operations manager or operations officer ng agency. Sila po yung nakapirma dyan. Okay po? So yan po yung duty detail order. Mahalaga po yan sa ating trabaho. Okay? Hindi po tayo pwedeng mag-duty kung hindi po natin dala yung DDO coupled with our security license. Okay po? Sa mga susunod na video po, tatalakayin po natin yung iba pang mga dokumento na dapat dala-dala ng isang security personnel, no, sa kanilang trabaho. At mahalaga po yung DDO, lalo na rin po dahil tayo po ay pinahintulutan ng batas, binigyan ng pribilehiyo ng batas para magsukbit o magdala ng baril. Okay po? So, sa ngayon, yan po muna yung ating tatalakayin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, inuulit ko po, subscribe na po tayo. Yung mga merong may suggestion, no? May mga suggested topics, comment lang po tayo. At maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Stay safe, be alert, and be aware.